sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y maggalak, tayo'y magsaya, bahay ng puon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po'y natitipon ngayon sa hapag ng ating Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupay kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lahat ng mga bansa sa lupang ibabaw, walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan para magkaisa sa pagbubuklod ng Espiritong Banal. Ipagkaloob mong ang iyong simbahang may pananagutang ilaganap ang iyong aral, ay lubos na lumaganap sa sanlibutan, bilang pampaalsa para sa pagpapanibago sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat
sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan
ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Yung pong isang institusyon po sa Hudyo na tinatawag po na Shaliach. Ibig sabihin po noon ay sent, ipinadala. Shaliach. Sila po ay naniniwala na ang isang ipinadala ay katumbas na rin noong taong nagpadala. Ibig sabihin po, katulad nga po ng sa ating 12 apostoles, yung kanilang kapangyarihang taglay, yun po ay kapangyarihan na mula na rin kay Jesus. Kung ano man yung kanilang tinataglay, ito'y kapangyarihang mula kay Jesus. At ang kapangyarihang ito, kinakailangan po ng pagsusumikap at dedikasyon ng isang sumusunod kay Jesus. Yun yung authority na ibinigay ni Jesus. Ngayon mga kapatid, sa kanilang pangangaral, sa iba't ibang mga dako, sa iba't ibang mga bayan, inaasahan po doon sa mga tao na kanilang pupuntahan, inaasahan po yung hospitality. Yung pagtanggap. Ngayon, ano ang nangyayari kung minsan? Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na itinatanggap sila. Kapag sila po ay hindi tinanggap, parang si Jesus na rin ang kanilang hindi tinatanggap. Ganun po katindi kapag ikaw ay ipinadala. Hindi lamang sila representative, taglay nila at daladala nila si Jesus papunta doon sa mga bahay-bahay. Kaya nga mga kapatid, sa mga ganitong pagkakataon, merong binilin si Jesus. Anong sabi niya? Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyong alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Ano ba itong pagpapagpag ng alikabok? Yung gesture po ito ng shaking of the dust, ito po ay makikita natin sa karaniwang ginagawa ng mga Hudyo. Na yung mga Hudyo na lumabas ng Israel, naglakbay, pagbalik nila sa Israel, kinakailangang ipagpag nila yung mga alikabok. Bakit po? Sapagkat wala dapat foreign dust na taglay-taglay sila. Dapat malinis ulit sila pagbalik sa Israel. Kaya nga mga kapatid, nangangahulugan ito ng hindi kabilang yung lugar na pinanggalingan ko na nasa labas ng Israel, sila hindi kabilang, disassociated sila sa isang taong, sa isang Israelita. Ganon, para sa kanila, ang pagtingin nila, kapag ikaw ay lumabas sa Israel, dapat pagbalik mo, linisin mo sarili mo by shaking off the dust. Hindi po ito naman nangangahulugan na kapag ikaw ay nagpunta sa ibang lugar, hindi naman ibig sabihin na totally na masama ka na. Ang pagtatanggal po ng alikabok, nung inutos ni Jesus ito sa kanyang mga apostoles, ito'y nangangahulugan na kapag hindi sila tinanggap ng mga tao sa kanilang pangangaral, sila po'y para bagang, they are like pagans in character. At kapag nireject mo ang pangaral ng Panginoon, hindi ka mananagot doon sa mga pinadala, doon ka mananagot sa Diyos. Ito po'y magandang reflection din sa ating lahat. Do we accept the teaching coming from our Lord sa pamamagitan po ng mga taong Kanyang ipinadadala sa atin? O halimbawa, tayo ba'y nakikinig sa ating simbahan kapag nangangaral tungkol sa Ebanghelyo? Nakikinig ba tayo sa ating mga obispo, sa kaparian, at sa ating mga leader laiko kapag tayo ginagabayan patungo sa mga aral ni Jesus, ang ating pong Jesus Nazareno? Kaya mahalaga pong ating pagnilayan po yon. We should receive and not reject. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, receive. Tanggapin nyo si Jesus. Tanggapin nyo ang aral niya.
Sapagkat mga kapatid, kapag hindi natin tinanggap ang aral na iniaalay sa atin ni Jesus, anong mangyayari? Hindi ka konektado sa Kanya. Ibig sabihin, binabaliwala mo siya. Mga kapatid, sa misang ito, ating hilingin sa Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, bigyan mo ko ng puso na marunong tumanggap sa aral mo. Bigyan mo ko ng kababaang loob na tanggapin ang mga bagay na iniuutos mo at itinuturo sa akin. Sa harap po ng Poong Jesus Nazareno, totoo naman po, wala tayong may pagmamalaki. In front of our Lord, our gesture should be a gesture of humility, kababaang loob. Kababaang loob na tanggapin ang kanyang itinuturo. At ano bang kanyang itinuturo? Mahabag ka, maawa ka sa iba, pagalingin ng mga may karamdaman, maging instrumento ko ng pagpapagaling, hindi ng sakit ng iba. Kayo ba'y nakaranas na kung minsan yung mga tao na nasa paligid ninyo, yung kanilang pagdamay nakatulong upang kayo'y gumaling, nakatulong upang bumuti yung pakiramdam. Yan yung mga pinapadala sa atin ng Panginoon. Sino ba yung mga pinapadala sa inyo ng Panginoon na nagbibigay hindi lamang kagalingan, kundi nagbibigay ng pag-asa sa atin? Siguro ang iba sa inyo nagpapadala ang Panginoon ng mga kaibigan. Siguro ang iba sa inyo nagpapadala ang Panginoon ng mga ka-office mate. Tutulungan ka, bibigyan ka ng pag-asa, sasabihin sa iyo, pumunta ka sa Quiapo, magsimba tayo, magkumpisal tayo. Yan yung mga pinapadala sa atin ng Panginoon. Huwag ninyong babaliwalain, tanggapin ninyo, sapagkat may aral na itinuturo sa inyo ang Panginoong Jesus. Maging mahabagin, maawain at masunurin sa Ama, katulad ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang ating itutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Jesucristo. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikisa, pag-ibig at pang-unawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo
ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain at ipagkaloob mo ang iyong simbahang iniluwal mula sa tagiliran ni Kristo na naidlip sa kamatayan sa krus, ay makasalong lubusan sa kabanalang laging bumubuhay sa amin na nagdudulot ng kakayahang si Kristo ay tugunin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinamamanahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lovely is your dwelling place, O
the swallow, a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness stops and skates. Behold, my shield, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I will forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts. Belongs to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Announcements. Bukas po, Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazarena Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumadalangin kami mga nagsipakinabang upang pag-ibayuhin mo ang ginagampanan ng iyong simbahan sa lubos na paghahatid ng kaligtasang patuloy na dinulot sa mga karalitaang pawang iyong unang tinawag na magmana sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tunay nga po na ngayon po ay 36th anniversary ng dedication ng simbahang ito bilang minor basilica at tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang pinagkaloob dito sa simbahan ng Quiapo sapagkat ang tunay po ang Panginoong Jesus Nazareno, ang tunay na nagpapagaling sa ating lahat, ang tunay na nagbibigay ng awa at pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.